Hello guys, once again, welcome back dito sa channel natin. At kahapon guys, meron akong in-upload na video about dito sa yung paano i-withdraw ang payout sa Cryptex. So kung halimbawa nga, darating yung time na mag-expire na yung staking contract natin at meron tayong matanggap na malaking amount, $35,000 yung isang 3 years. Ito yung pinaka-idea na pwedeng sundin natin kung paano natin ma-withdraw kung sakali nga nandyan na. At dito sa video na to guys, meron akong binanggit. Ito, balikan natin yung PowerPoint na ginamit ko. So meron akong binanggit dito guys as isa sa mga options na pwede nating gawin para ma-cash out or para matanggap or ma-convert natin into peso yung galing sa Cryptex, kasi Bitcoin yun. Makikita natin in US dollar pero yung matanggap natin na payout is Bitcoin yun. So, isa sa mga options kung paano natin tanggapin at i-convert into peso is gagamit tayo nitong mga crypto exchange. So, ito yung parang flowchart na pinakita ko. So, galing sa Cryptex dashboard, so, diretso natin dito sa crypto exchange. So, ano tong mga crypto exchange na yan? So, Binance, yung Bybit, Bitget, OKX, sa US, Coinbase yung ginagamit nila. Meron pang mix dito sa Pilipinas. Meron KuCoin. So, ang dami-daming mga cryptocurrency exchange na pwede nating dyan dalhin yung magiging payout natin kung halimbawa nga nandyan na. Pero ako guys, ang lagi kong ginagamit sa ngayon kasi hindi ko naman na ma-open yung Binance, so dito ako sa OKX. Pero maliban dito sa OKX, maraming mga crypto exchange na may mga Pilipino din na nagba-buy and sell ng cryptocurrency. So ang mangyari guys, pag nandito na sa crypto exchange yung Bitcoin na matanggap natin, so pwede na nating ibenta dito sa P2P para magiging peso na matanggap natin sa local banks natin. At pag nandito na sa local banks natin, halimbawa yung UB, GoTime Bank, or kung ano man yung ginagamit mo, pwede rin sa mga e-wallets, GCash, Maya. So ang point is, ready nang gastusin natin or ready nang gamitin natin pag nandito na. Merong nag-message sa akin kahapon na nung nakita niya tong video na to, na gagawa daw ako ng tutorial or parang gawin ko daw sa totoong buhay kung paano gawin ito lahat, itong mga sinasabi ko. Ang problema lang, wala pa naman tayong payout sa Cryptex. Kaya ang gagawin ko ngayon guys, dito sa video na to, ipakita ko sa inyo na as if meron na akong natanggap na payout at nandito na sa OKX. Pero ipakita ko rin sa inyo kung paano kukunin yung Bitcoin wallet address from OKX. At yun yung gagamitin if ever na mag-request ka ng payout sa Cryptex para doon sa OKX nyo matanggap. Kasi susundin natin tong flow na to. So kalimutan nyo muna yung ibang mga options na binanggit ko kahapon. Focus tayo sa Cryptex, crypto exchange, mapunta sa local banks natin at yun nga, magiging ready na. Again guys, pwede nyo tong gawin basta wag lang patagalin dito sa crypto exchange yung magiging asset natin or yung Bitcoin na matanggap nyo, kasi nga hindi tayo ang may control dyan. Pag malakihang amount, delikado yan dahil maraming kagaguhan pinagagawa itong mga crypto exchange na yan. Minsan hindi mo malagin, kung ano na lang mag-pop up doon sa dashboard mo na may hinihingi, hindi mo naman maibigay hanggang hindi mo na talaga malagin. So wala ka ng access doon sa asset mo pag nandyan yan at nagloko yan. Okay lang kung hindi naman magloko, kaso hindi natin hawak yan. Ang point, hindi ikaw ang may control, sila. Kaya malaking amount ang ipasok mo, huwag mong patagalin dyan, dapat mabilisan lang. Pero for the purpose na makita nyo tong lahat ng buong proseso na yun guys, so eto ipapakita ko sa inyo kung paano kunin yung Bitcoin wallet address dito sa OKX at mag-request ng payout sa Cryptex. Then maglagay lang ako ng kunting Bitcoin dun sa OKX ko. Papakita ko sa inyo kung paano gawing peso or paano ibenta dito sa P2P. So ganun ang gagawin natin. So nandito tayo ngayon guys sa cellphone at eto magla-login ako dito sa OKX para ipakita ko sa inyo kung paano kunin yung Bitcoin wallet address natin dito, kasi yun yung gagamitin natin na mag-request ng payout sa Cryptex para dito mapunta sa OKX. So ito guys, click ko lang itong OKX. So dapat meron na kayong account nito. Kung wala pa kayong account guys, merong link dyan sa baba. Bali, kumpletuhin nyo lang yung pag-register nyo dito. Dapat magiging verified yung account nyo. Mag-KYC kayo, mag-upload ka ng valid IDs. So, tapusin nyo lang yun para magkaroon ka ng verified account para magawa nyo yung mga transaction.
So ngayon guys, nandito na tayo sa dashboard ko sa OKX. Ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo dito sa assets. Yan. Kukunin natin yung wallet address ng Bitcoin dito. So pag nandito na kayo guys, balik-click nyo tong deposit. Tapos deposit crypto. So bakit deposit yung gagawin natin dito guys? Kasi magdi-deposit tayo ng crypto galing sa Cryptex. So ang mangyari, dito natin i-receive. So click natin itong Bitcoin. Tapos dito guys, piliin natin itong Bitcoin again. So ito makikita natin merong QR code. Tapos dito sa baba, ito na yung Bitcoin wallet address na kakailanganin natin. So click lang natin itong icon na yan para makopy itong Bitcoin wallet address. Tapos pwede na tayo mag-exit dito sa OKX. Ngayon, punta na tayo sa Cryptex kasi doon tayo mag-request ng payout. So ito guys, subukan ko dito sa cellphone na muna mag-login sa Cryptex. Huwag na dito sa laptop para hindi tayo mahirapan. At ito guys, naka-login na ako ngayon dito sa dashboard ko sa Cryptex. So halimbawa nga, dumating yung time na na-expire na yung staking contract mo at nakita mo na dito na meron kang withdrawable na amount, $35,000 ngayon. Withdrawin mo na yon. Kunin mo yung Bitcoin wallet address mo doon sa OKX. So yun yung pinakita ko kanina. At yun yung gagamitin para mag-request ng payout dito sa dashboard natin. Dapat bago ka pumunta doon sa withdrawal dito sa Cryptex, na-copy mo na yung Bitcoin wallet address. So pag na-copy mo na, click natin tong menu. Tapos punta tayo dito sa My Wallet. Tapos dito sa My Wallet, mag-open yan. Click natin tong withdraw. So makikita natin yung total amount or yung total available balance na pwede nating withdrawin. So ngayon makita mo mayroong $40 dyan. Pero pag nag-expire na yung contract mo, dapat meron kang $35,000 dyan. So enter mo na dito yung total amount na withdrawin mo. So type mo dyan $35,000. Tapos dito sa baba guys, ito na yung part na i-paste nyo yung Bitcoin wallet address na galing sa OKX at gawin nyo yan 2 beses. Tapos dito sa baba guys, click nyo lang itong proceed to confirm transfer. Pagkatapos nyan, meron pang isang button na green na kumbaga i-confirm mo na yung transaction. At ang gagawin ng Cryptex guys, magsisend sila ng email sa iyo. So di ko lang alam kung may binago dyan ngayon, hindi pa ako nakapag-try. Pero dati ang nangyayari, every time na mag-request ng payout, mag-send sila ng confirmation email. Kumbaga, tinatanong muna tayo kung tayo ba yung nag-request ng payout. Kasi pag walang nag-reply doon sa email nila, ibig sabihin, hindi yun ikaw. So, ibalik nila sa dashboard yung perang na-request. So, hindi mawawala. So, napaka-safe ng Cryptex na ginagawa nila. Kumbaga, tatanungin pa tayo kung totoo bang ikaw nag-request. Ngayon, yung email na yun, replyan natin ng yes, I confirm. Ngayon, pag nakapag-reply ka na, magantay ka na ng 12 to 72 hours. So, minsan hindi yan accurate, minsan matagal pa, minsan mabilis lang. Ang point is, mag-antay ka na lang doon sa wallet kung saan mo tatanggapin yung payout mo. At ito ngayon guys, assuming na nakapag-request na tayo at na-receive ko na, nandito na sa OKX. So ito guys, nakikita nyo merong 83.7 USD dyan. Meron akong funds na nilagay ko lang dito sa OKX para lang maipakita ko sa inyo kung paano gawing peso yan. Kasi pag once na na-receive nyo na, so ganito na ang mangyari, ganyan yung maging itsura. Pero malaking amount ang makikita nyo dyan kasi malaking amount yung galing sa Cryptex. So walang kaibahan dito ngayon. Ang gagawin natin guys para ma-convert yan into peso, tingnan natin yan kung nandun ba yan sa funding account or sa trading account. Dito kasi sa OKX guys, merong dalawang wallet dito na ginagamit. Para mabenta mo yung crypto mo dito, dapat nasa funding shop. Pero kung yung funds mo na yon napanalunan mo sa trading, so nandun yan sa trading account. Etong Bitcoin ko dito guys ngayon, yung nandito yan ngayon sa trading account. So ang gagawin natin guys, ilipat muna natin sa funding para pwede natin siyang ibenta sa P2P. So ang mangyari, click natin tong home sa OKX, tapos makita nyo tong maraming dots dyan. Ibig sabihin nandito ito sa menu. Ngayon, ito yung makita natin. Tulak natin yan pataas, hanapin natin itong convert. Yan, convert para yung Bitcoin na natanggap natin sa Cryptex, gawin muna nating USDT. Yan. So, convert. Kasi mas madaling ibenta yung USDT kaysa sa Bitcoin. Yun yung idea dyan. So, ito guys ngayon, nandito tayo sa convert. So, dapat i-convert natin, piliin natin yung Bitcoin dito sa taas, tapos to
dito sa baba USDT. Ma-convert natin from Bitcoin papuntang USDT. Ngayon, pag ganyan na yung mangyari guys, so click natin ito. Ibig sabihin, i-convert natin lahat. So, walang matira. Tapos, click natin itong preview. Tapos, click natin itong convert. So, from Bitcoin, magiging USDT na siya. Tapos, click natin itong done. Ang problema niyan ngayon guys, nandyan pa rin siya sa trading account. So, kailangan natin siyang ilipat sa funding account. Ngayon, click natin ulit itong transfer. Tapos, yan, funding to trading. So, baliktarin natin yan. Yan, makita natin, trading to funding. Tapos, USDT. So, click natin itong max. So, yan. 83.08 USDT. So, click natin itong confirm. At maalis na siya doon sa trading account. Malipat na siya dito sa funding account. So, ngayon guys, pag nasa funding na, ito makikita natin dito sa assets. Yan, meron na tayong USDT dito, kanina Bitcoin yan. Ngayon, pag nandito na siya sa funding account, so ready na tayong ibenta yan sa P2P para ma-receive natin in peso doon sa account natin. So, ang gagawin natin guys, punta tayo ngayon dito sa P2P. So, click nyo tong home tab na yan, tapos punta ka dito sa itong menu. Hanapin natin dito yung P2P. So, tulak natin pataas. At ito yung P2P guys. Ito yung i-click natin. Kasi dyan natin ibibenta yung USDT natin. Bali, nandyan yung mga Pilipino na nagba-buy and sell. So, click natin yung P2P na yan. At dito guys, makikita nyo, Express. Pag i-click niyo itong P2P dito sa gilid, lalabas yung mga, yan, ito yung mga tao na nagbabay and sell. May kanya-kanya silang presyo dyan. Merong mataas, merong mababa. At mahirap dito maghanap ng may kakayahang bumili ng ibibenta natin. Kasi may mga buyer dyan na ang binibili nila $100 pataas lang. So, hindi pwede nating ibenta sa kanila. May iba na $500 pataas. So, hindi natin mabenta doon sa mga ganong buyer yung crypto natin. Kaya, ang gagawin natin guys, click nyo tong Express. Ang mangyari, pag nandito tayo, yung system na ang maghanap nung bibili nung ibebenta natin crypto, depende sa amount. Ngayon guys, merong option dito, buy and sell. Siyempre, magbebenta tayo, click natin itong sell. Ngayon, ang gagawin natin, pwede natin i-type yan dito, 83.08. So, 83.08. Tapos makikita natin kung magkano dito yung matanggap natin. Ito, nalugi na ako ng 30 pesos nito kasi 5,000 yung kinasin ko kanina. So dito guys, select natin tong button payment method. Ito guys, sa OKX, dito sa P2P, bago kayo makagawa ng transaction dito, kailangan mag-enter muna kayo ng bank account kasi doon nyo tatanggapin yung peso kung magbibenta ka ng crypto. So merong mag-pop up dito guys. Halimbawa nag-try kayo, merong part dyan na mag-register muna kayo ng bank account na gagamitin nyo. Halimbawa, UB, GoTime Bank, CIMB, yung mga popular na ginagamit ngayon, Maya, GCash, so kasama yan. So, i-register nyo muna para meron kayong way para tumanggap ng payment or yung bayad ng buyer. So, sa case ko ngayon, GoTime Bank yung nakaregister ko dito. So, GoTime Bank yung pipiliin ko. So, ang bibili nitong USDT na ibenta ko, so yung gumagamit din ng GoTime Bank. Ngayon, pag nandito na kayo guys, click nyo tong Select Add. Yan. Tapos, yan. Makikita nyo na ito yung sinasuggest ng system. Siya yung may kakayahang bumili nitong ibibenta natin. Pero guys, pakita ko muna sa inyo para siguradong walang daya to. Merong 563 na lang naiwan dito sa account ko sa GoTime. Ngayon, pag mabenta natin yung nandun sa OKX na USDT, dapat madagdagan yan. So, yun yung point ko kaya pinakita ko yan. So, ang gagawin natin, balik tayo dito sa OKX. Yan. So, pipiliin natin itong seller na yan. Siya yung bibili nung ibibenta natin ng USDT. So, click natin itong place order. Tapos, ito humihingi ng verification dito para patunay na ikaw yung gumagamit ng cellphone mo. Hindi pwede yung ibang tao, yung luluko-loko na magbebenta-benta dyan. So, hindi niya magawa yon. So, ito guys, makikita natin pending for buyer's payment. So, alam na ng buyer yan na meron tayong binibenta. Antayin lang natin. Tapos, pwede tayong pumunta dito sa chat
at pwede natin siyang i-message. So itong mga bumibili na yan, mga ano din yan, mga seller din yan. Yan din yung mga nagbebenta dyan. Minsan dyan ako nakabili. So ngayon, siya yung bibili sa akin muna. So may iba dyan na magre-reply, may iba na magsisend na lang ng screenshot na binayaran na nila. So wag nating i-release yung crypto na binibenta natin pag wala kang natanggap. Dapat meron mo nang natanggap doon sa GoTime bago natin i-approve dito. So ganun ang mangyari para hindi ka ma-scam. May ibang mga scammer dito guys na kunwari mag-send ng screenshot ng amount na bayad. Ito guys, may nakita tayong notification. You received 4,955 from Leah. Yun, may pangalan siya. So ibig sabihin, binayaran niya na. Tapos ito na ngayon yung proof of payment niya. Yan. Tapos nag-message siya, done na po, thank you. So, ang gagawin natin ngayon, merong button dito sa taas guys na release crypto. So, click natin yan. Tapos, eto, check natin to. Tapos, release crypto. Pero bago natin i-release guys, tingnan natin dito sa GoTime kung meron nga pa tayong na-receive. So, ayan, merong pumasok na pera. Ibig sabihin, nabenta na natin yung Bitcoin natin galing sa Cryptex, kunwari, napunta sa OKX, ginawa nating USDT, kinonvert natin, dinala natin sa P2P, dyan natin binenta at binayaran ng buyer doon, nandito na ngayon yung pera natin. So yan, maliwanag yan guys na magiging peso yung matanggap nating Bitcoin doon sa Cryptex. Ganong proseso lang gawin natin. So ang gagawin ko ngayon dito guys, i-release ko na yung binibenta ko. Yan. Tapos hihingi ulit yan ng verification. So ito, i-scan lang. Tapos yun. Tapos dito sa baba guys, makita natin order complete. Ibig sabihin, tapos na yung transaction. At yun naman, natanggap naman natin yung perang binibenta natin. So ganun lang ang gagawin para magiging peso yung cryptocurrency or yung Bitcoin na matanggap natin kahit saan, sa Cryptex or kahit saan ka man kumikita. Pag dinala natin sa OKX or sa Binance, so, ganon din ang magiging proseso. Ibenta natin sa P2P at ma-receive natin yung payment nila dito sa local bank natin. Ito sa case ko, sa GoTime Bank ko, tinanggap. So guys, kung medyo nakatulong sa inyo itong video na to, meron kayong natutunang maganda dito, so pa-like naman, pa-share, and then maglagay ka ng konting comment dyan sa baba para mapansin ng YouTube itong video na to at isa-suggest niya sa ibang mga content na relevant sa ganito para maraming makakita, para mabuhay naman ulit itong channel ko na to. So once again guys, thank you for watching and see you on my other videos. Bye bye.